Suriin natin ang kipot ng Hormuz. Nandito ang United Arab Emirates, nandito ang Oman, at sa kabila naman ay ang Iran. Ngayon, sa mapang ito, makikita mo lahat ng pulang tuldok na ito, merong humigit kumulang 16 hanggang 32 na mga pantalan na pinapatakbo ng mga Iranian dito man sa Persian Gulf o dito sa Gulf of Oman. At ito ang ilan sa mga pantalan na susubukan ng Cairo, ng Navy, na harangin sa blockade na ito. Tama? Tama? Kahapon ipinakita naming sinusubukang puwersahin ang Iran na kumilos. Bumabalik sa puntong ito gamit ang dilaw na marker, maipapakita ko kung ano ang balak ng mga Iranian at kung paano karaniwang nangyayari ang kalakalan. Ang rutang ito ay dumadaan sa Oman, United Arab Emirates at Iran sa unahan. At ito ang gusto ng mga Iranian sa paligid ng islang ito dito, tama? Tinatawag itong larak. Ito ang nais mangyari ng mga Iranian. Gayunpaman, ito ang nakikita natin ngayon. May bottleneck sa kipot ng Hormuz. Iba ang pakiramdam doon, may dumaang ilang barko. Ipinapakita namin dito ang 4 na sasakyang dagat na konektado sa China. May nagdadala ng langis, may hindi, at 4 na modelo ang ipinapakita. Dahil sa itinayong harang, papunta sana sila sa isla ng Larak pero bumalik sila. Ganon din ang nangyari sa dalawa pero may lumabas na ulat ng gabing yon. Si Lawrence Simonetti ng Fox Business ang nagbalita. Ito ang ruta ng Rich Starry, tama? Makikita mo ito sa dilaw. Dumaan siya rito, huminto, at nung gabi tumawid sa kipot ng Hormuz. Yan ang isa habang nagpapatuloy ang harang. Tingnan ninyo ang minomonitor nating trapiko sa dagat. Kita mo ba ang mga pulang at berdeng tuldok? Sa screen sa likod, ito ang Oman, dito ang United Arab Emirates at doon sa itaas ang Iran. Yan ang isla na binanggit ko sa itaas ng screen. Lahat ng pulang nakikita mo ay barkong pandagat na may dalang langis. O kaya mga produktong mula sa langis. Lahat ng berdeng kulay ay kargamento. Mapapansin mo ang siksikan dito sa baybayin ng United Arab Emirates at Oman. Ilang linggo na silang nakatigil doon. Ngayon, kapag hinarang ng Navy ng Zilwa ang barko, ganito na ang mangyayari. Ito na ang bagong patakaran sa dagat. Magbibigay ka ng babala, aakyatin ang barko, at iche-check ang mga dokumento. Kung pumasa sila, ayos lang. Kung hindi, baka magkaproblema tayo. Maaring akyatin at suriin ang barko. At sa huli, ito ay aaristuhin, ireredirekta, o posibleng palalayain. Ito ang mga batas sa dagat na yon para sa hukbong dagat ng Zilwa. Kasama natin ngayon si Kirk Lippold, dating komandante ng USS Paul. Ginoo, salamat sa pagdalo. Ano pa ang hindi nabibigyang pansin at dapat nating maunawaan sa kwentong ito? Bill, dapat mo isaalang-alang ang mas malaking larawan, ang hukbong dagat na nagtatatag ng blockade sa kipot ng Hormuz at mga dauman ng Iran. Komplikado ito at nangangailangan ng maraming barko. Maraming lupa at teritoryo ang kailangang bantayan. Kung may sapat tayong puwersa at magdesisyon tayo, gaya ng nabanggit mo sa batas ng dagat, na kailangang pahintuin at inspeksyunin ng mga barkong ito, magpapadala tayo ng team na handa sa anumang sitwasyon dahil hindi tayo nagtitiwala sa kanila. Lalo na yung mga barkong Iranian. Pwede ba ako magtanong tungkol sa lahat ng mga barkong yon na nandun sa labas ng ilang linggo na? Parang may simpleng tanong lang ako, pero paano sila nagkakaroon ng sapat na supply para kayanin lahat ng yon? Well, Dana, magandang tanong mo. Marami sa kanila ay konti na lang ang supply, kaya nag-aalala ng mga marinero kung paano makakakuha ng sapat na supply. Nagtatanong na ang mga may-ari ng barko kung paano tayo magkakaroon ng pagkain at mapapanatili ang mga barkong matagal nang nakatigil sa Golpong Persiko at Dioma. Sa tingin ko, dito nakatutok ang hukbong dagat. Nakikipagtulungan sila sa mga kasosyo sa Saudi Arabia, Oman at United Arab Emirates para matiyak na makakatanggap ng suporta ang mga barko at matutulungan ang mga marinero mula sa iba't ibang bansa. Pero sa huli, tayo ang hukbong dagat ng Estados Unidos ang dapat papanagutin ng Iran para sa kanilang ginawa at ibalik sila sa mesa ng negosasyon. Panatilihin ang presyon sa kanila dahil ito ay magdudulot ng gasto sa rehimen ng Iran ng $13 bilyong bawat buwan. Para mapanatili ang blockade ito, hindi nila natatanggap ang suportang pang-ekonomiya na kailangan nila. Simula pa lang, natitinad na ang kanilang ekonomiya. Kahit apektado ang lahat ng barkong naghihintay, kailangan pa rin nila ng suporta. Kumikilos ang Estados Unidos sa diplomasya para matiyak ito. Sanayon ba kayo sa sinabi ko kanina? Totoong kinakatakutan ng Iran ang blokeyong ito dahil sinasakal nito ang kanilang ekonomiya. Kausap ko si Brian kanina lang, isa itong laro ng chess at bawat manlalaro ay gumagawa ng galaw.
Sa tingin ko, minsan, iniisip ko ito ng paisang araw. Check, ito nakikita natin. Ganito nyo rin ba ito nakikita? Oo, Bill, sa tingin ko, mas malalim pang iniisip ng Estados Unidos. Hindi lang ito tungkol sa pressure ngayon, kundi pati sa posibleng mangyari kung pumayag ang mga Iranian na makipag-usap at sumang-ayon sa 4 na pangunahing punto. Walang programang nuklear o mga sentripuga, walang suporta sa mga proxy, bukas ang Strait of Hormuz at patuloy ang suporta sa mga pangunahing punto ni Trump. Sa palagay ko, habang sinusuri natin ito, pinaghahandaan natin kung paano isasagawa at maisa sa katuparan ang mga aksyon. Para itong chess at pangmatagalang laro dahil sa huli, kailangang mapabagsak ang rehimen ng Iran at mapagtanto nilang hindi sila mapagkakatiwalaan. Hindi na ito usapin ng pagtitiwala at pag-verify. Ang totoo, nagsinungaling sila, nagtago sila ng impormasyon at pumapatay na sila sa loob ng 47 taon. Ang kanilang mga aksyon ang magsasalita pagdating nila sa mesa ng negosasyon. Isa rin itong mapanganib na laro. Kahapon binanggit ni Pangulong Trump ang posibleng pagtulong ng ibang bansa. Siguradong oo. Inaasahan niyo po ba, Pangulo, na tutulong ang ibang mga bansa sa pagsisikap na harangin ng Iran at ang mga ito? Oo, may ibang mga bansa. Aling mga bansa? Sa totoo lang, hindi natin kailangan ng ibang mga bansa pero nag-alok sila ng tulong. Lilinawin natin yan siguro bukas. Kaya sila ang mga bansang tumutulong. Pero ano po ang opinion nyo tungkol sa China particular? At paano sila maaring kumilos kasama ang mga Iranian sa likod ng mga eksena? Tana, may 2 bagay tayong dapat bantayan sa China. Primeiro, eles os apoiaram militarmente. Ang pinakamalaking banta na nananatili ay ang katotohanan ang China ay may napakalakas na kakayahan sa cyber warfare. Meron din ang Iran. Nakakabahala na ibinabahagi nila ang bahagi ng kakayahang yon. Lembre-se, sobre o Estreito de... Ang Hormuz ay tinuturing na isang internasyonal na daan ng tubig na may kalayaan sa paglalayag. Ganito rin ang ginagawa ng China sa South China Sea. Pinalibutan ng Iran ang gitnang silangan gamit ang proxy groups, habang ang China ay nagmilitarisa kahit labag sa internasyonal na batas. Siam at pagkatapos ay 10, kasama ang Recife Antelope, 10 isla sa South China Sea na kayang putulin ang trapiko ng dagat sa rehiyon. Pinagmamamasdan ng China ang mga kilos ng mga iswa at ng mundo doon. 4 na linggo bago ang summit. Huling punto, hindi ko alam kung nakita mo si Jerry Baker sa Wall Street Journal kahapon. Sumulat siya ng editoryo na binigyang diin na ang administrasyong ito ay nag-iimprovisa sa digmaang ito. Sa ngayong ka ba doon? Sa tingin mo ba mas kailangan ng imahinasyon depende sa ginagawa ng kalaban mo? Talagang hindi ako sang-ayon dyan. Sa tingin ko, may mga nakahandang plano ng bigmaan na sila sa loob ng maraming taon, pareho sa Central Command at kay Commander na ika-5 na fleet. Eles estão exercitando isso. Pero gaya ng kahit anong labanan, sabi ni Mike Tyson, lahat ng tao may plano hanggang sa matamaan ng suntok. Ang totoo, sinubukan nating kumbinsihin ang rehimen ng Iran na isuko ang kanilang programang nuklear. Sa huli, hindi nila ito ginawa at nag-a-adjust tayo ngayon. Kasama sa proseso ang pag-a-adjust sa gitna ng labanan. Kailangan mong maging flexible para suportahan ang operasyon, pero kailangan mo ring magplano para sa pangmatagalan at panandaliang epekto at kung paano haharapin ang rehimen. Maunawaan ang issue ng kipot. Ng Hormuz mula pa sa simula. Naniniwala akong hindi agad mangyayari ito at hindi ganito magre-react ang Iran tulad ng pagbabanta gamit ang mga mina, bangka, mabilis na sasakyan at iba pa. Mabilis kami nakaangkop at sinabi, sige, kung gusto ninyo maglaro, tataasan namin ang pusta dahil may kakayahan kami sa militar. Kaya naming patigilin ang lahat, sakali ng ekonomiya ng Iran at pigilan silang mag-supply muli o suportahan ang kanilang puwersa. Siguraduhin din na magbayad ng mahal ang kanilang ekonomiya. Salamat sa iyong oras. Salamat. Salamat sa iyong paglilingkod sa pamumuno ng Eskol. Oo, salamat. Nagpapasalamat ako sa pagtawag mo. Maraming salamat.